guys! What's up? So for today's video, makikipag-meet and greet tayo sa isa sa mga tumatangkilik sa ating quail eggs. So dadayuhin natin siya. First time natin siyang mamimit pero ang tagal na natin siyang client. Ang usual na nagdi-deliver sa kanya is yung tatay ko. So ngayon hindi ko sinabi na ako yung magdi-deliver sa kanya kasi kada mag-uusap kami gusto niya na pumunta ako dun. So ngayong araw na to, isa-surprise natin siya. Hindi ko alam kung ano magiging reaction niya. So magdi-deliver tayo sa kanya ng itlog and makikipagkwentuhan na rin. So ayun nga guys, maaga tayong gumising for today's video kasi tutulungan natin yung nanay ko na asikasuhin yung mga itlog na i-deliver ko kay Tita Lia sa Batangas City New Public Market. So naman, ayan guys, the usual thing, chine-check muna namin yung mga itlog and then bago namin talian para sigurado na yung i-deliver, yung ibibigay natin sa ating client talagang fresh at walang sira. So ganyan lang guys, check lang sa kahon and then itatali, secure natin yung tali. So 38 bucks nga pala yung i-deliver ko guys. Chine-check talaga natin yan para sigurado na walang kulang kasi nagkakaroon minsan na hindi napupuno yung box, hindi na rin na-check. So may di-deliver sa client na kulang. So ito yung pinaka best way, i-check muna natin bago i-deliver yung mga itlog para sigurado na walang kulang. Syempre pag walang kulang, masaya yung ating client. So magkakaroon tayo ng harmonious relationship sa ating mga clients. So guys, eto na, natalian na natin lahat and ready na kami for delivery. So syempre hakutin muna namin yung mga itlog papalabas ng farm. So and then pag nahakot na namin, kakarga na lang din namin yan. No. So magkatulong kami ng nanay ko. So magkatulong kami sa pagbabox kanina, sa pag-check ng box, pagtatali. And then syempre magkatulong din kami sa paghakot nung ating mga itlog. So sabi ko nga guys, 38 boxes yung i-deliver natin. Pero usually talaga 50. So medyo kinulang lang tayo ng konti, pero di-deliveran ulit natin sila sa Saturday para sure na hindi sila mabibitin sa mga itlog. So guys, for today's video din gusto kong pasalamatan yung aking bayaw, si Ben Delen. Siyempre yung kapatid din ni Mrs. si Myra Delen. Kasi medyo meron kasi talaga akong struggle sa paglalakad at pagbubuhat. So talagang sila yung katulong ko through the entire setup ng pag-video at pagpunta natin sa palengke. Si Bendelen yung halos nagbuhat ng lahat ng itlog sa palengke. And si Myra, syempre, yun yung ating videographer for today's video again. Siya naman lagi. So gusto ko lang talaga magpasalamat every time na tinutulungan niya ako. So ito na nga guys, kinakarga na natin yung mga itlog sa ating sasakyan. So guys, yung sasakyan ko nga pala installment lang yan. So lakasan lang ng loob kung gusto niyo rin magkaroon. Minsan may mga lumalabas tayo dyan ng mga zero down payment. Check lang din kayo sa Facebook. Pag na-approve kayo, kung kaya nyo naman bayaran yung monthly amortization, so sa akin, pinaparenta ko yung sasakyan. So meron akong panghulog kapag merong nag-rent ng sasakyan. So guys, nagdala kami ng trolley. Importante yan kasi para hindi namin buhatin ng sabay-sabay yung mga itlog. So ayun na nga guys, ito yung area namin. So welcome to Barangay Sampaga East, Batangas City. So ito yung tinatawag nilang Sitio San Og, Lumanglas Road kung tawagin ngayon. So medyo maganda talaga yung lugar namin. Doon may mga silang kalsada. Pero matahimik dito and malawak na yung kalsada. And wala din masyadong traffic, makikita nyo. Or siguro dahil maaga pa, walang traffic casino dito sa amin. So within, I guess, a span of 10 to 15 minutes, makakarating ka ng bagong palengke o yung tinatawag nga na New Public Market dito sa Batangas City. So eto na, so ang area na to ay Palyokan via Gulod, Batangas din, kung magkabilaan.
So guys, para sa mga hindi pa nakakarating ng Batangas City, yung mga subscribers natin na hindi taga Batangas. So guys, ito yung pasilip sa itsura ng Batangas City. So itong area na ito is Gulad, Batangas. Yan yung simbahan. Ito yung SM City, Batangas. So, nagta-traffic din dito. Siyempre kapag rush hour. So ngayon, medyo maaga pa. Kaya hindi pa tayo gasinong apektado ng traffic. So, ito, we're passing the Kalumpang Bridge. So, ito yung isa sa pinakaunang tulay dito sa Batangas City. And then, so malapit na tayo. So, actually, nasa city na tayo. So, mismong city proper na, poblasyon. So, ito yung Plaza Mabini. And then, ito naman yung munisipyo ng Batangas. So, saludo tayo sa mga kapulisan natin. Hello, guys. And, ito na yung way. Actually, papunta ng mismong palengke. Kung makikita nyo, madaming jeep. Kasi yan yung number one mode of transport dito sa Batangas City. Jeep and tricycle. So ito guys, yung new public market. So yung dito tayo magdi-deliver. So ayun na nga guys. So nakapark na tayo. Napakahirap ng parking kasi maaga pa, madaming nagmamalengke siguro. So ito yung trolley na kakargahan natin ng itlog. So, actually parang 28 boxes yung nagkasya dyan sa trolley na yan. Kasi 38 yung dala namin. So, yung 10 is bit-bit ko and then yung 28 ay andyan dyan sa trolley na yan. So, matibay naman siya. Kasi laging yan din yung ginagamit ng tatay ko kapag nag-deliver. So, sabi ko nga, alalay lang. Kasi hindi na mura ang itlog ngayon. So guys, ito yung papel sa ibabaw ng box. So nagbibigay kami ng resibo, nag-i-issue kami ng resibo kasi kami po ay BIR registered. So nagbabayad po kami ng tax para sa negosyo na pinopromote natin. So yun guys, first time nga namin nag-deliver dito sa bagong palengke, sa new market. So hindi namin alam kung saan namin nahanapin. Yung tindahan. So hinanap na lang namin yung D37. So eto na yung D37. Hello po. Hello po. Hello po. Gusto mo? Oo po. Opo, edi bibili na lang po. Baka po ang magdala na nun tatay, pero po wala akong pasok. Wala lang po. Opo, thank you po. Tignan mo, papapicture lang sa inyo. Okay. Maganda lang po. Huwag na magpaganda. 1, 2, 3. Okay na po. Thank you po. Yari po kayo sa YouTube. Ako po may YouTube talaga ako. Pugo. Kaya makikita nyo doon. Ilang buwan na kayo dinideliveran? Ready na po yung page ko. Bali, ang dating po nung Pugo is August 19. E di mga August, September 19, okay na. Nagiga pong kulang. Ano nga po eh? Tapos nga po, ganyan po ang nangyayari. Magbibigay sila sa una. Kapag nakahanap naman ng panibagong malapit-lapit na pagdadalan, nag-iiwan na din. Kaya po ang target ko talaga, kung sino lang yung mga taga Batangas City sana. Para alam nila nasa Batangas lang din ako, hindi sila mahihirapang kumuha ng itlog. Eh, meron pa rin nang-iiwan din. Kahit malapit na, kahit Batangas na naiiwanan pa din. Naiiwanan po talaga. Sadyang naiiwanan po, tapos biglang magchat-chat sa akin, babalik. Hindi na, papagsabihan ko pa minsan-minsan, nasisira ang negosyo dahil naglagdagdag ako para sa inyo. Tapos ngayon, nung dumating na, bilang mawawala kayo, sabi ko, nga po. Dunay po. Ayun si ano yung dati nagdadala si
Carol ba? Si Carla. 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 Hindi na po ata ng ano. Hindi. So, wala kasi si Boy. Eh, siya ang gumagawa eh. Nahirapan ka po talaga. Kababae pa naman tayo. Buti nga po nga ang amat inay ano. Kasi talagang todo-todo ang suporta. Kung hindi, wala din po patutunguhan ng pagpupudo. Madami pong, kagayang kakalala ko dun sa amin, nagtigil na din. Gawa pong niloloko daw ng mga ano, nag-aalaga. Hindi, mahirapan din ako. Eh kami po yung ano, tutuloy na. Sige. Bye Sa 30 minutes. Opo, sa 20 po. Sa 20 po. Bye po. Thank you po.